Good afternoon. Magandang hapon. We are in our series, Pursuing Gospel Community. At sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay sa 1 Timothy chapter 1, verses 1 to 11. So napakagandang topic para sa churches. So before that, let me lead you in a prayer. Heavenly Father, our God, as we go through your words in 1 Timothy chapter 1, salamat o dakilang Diyos sa pribilehiyong ito na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Makita namin kung anong dapat naming gawin bilang mga mananampalataya. Paano kami mabuhay sang-ayon sa pag-ibig at sa pananampalataya. Salamat sa mga paalala sa pag-aaralan namin. Salamat sa katotohanan at sa encouragement na meron dito. Kailangan ang mapapurihan at kailangan po ang may taas, o aming Diyos. Ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The title of my preaching, ang title nito ay Charge Against False Teachers. Ang hirap Tagalogin. Sinubukan kong Tagalogin. Subalit maraming hindi magtugma ng mga words. Dito makikita natin yung main point na gusto nating makita. At ang main point na to ay nandun din sa ating pag-aaral. Ito yung nasa huling verse, kung saan ang sinasabi ay ang paghusga ng iglesia ay alinsunod sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na sa mananampalataya ay pinagkatiwala. May 3 sub-points akong gustong i-discuss sa inyo or gustong i-preach sa inyo. At ang unang sub-point ay katungkulan at katayuan ng mga tagapangasiwa o katiwala ng iglesia, verses 1 to 2. Layunin ng liham ni Pablo para kay Timoteo. Yan yung sinasabi sa verses 3 to 10. At ang final nating point ay itaguyod ang mabuting balita. So bago nating puntahan yan, hayaan yung basahin ko muli sa inyo. At para masundan nyo rin ang ating mga pag-aaral. Ito ay para sa ating lahat. Ito ang salita ng Diyos. Gusto sanang basahin sa Tagalog, pero sa NASB ang aking Bible. Ito ang sinabi ni Pablo tungkol kay Timoteo. Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and of Jesus Christ, who is our hope. To Timothy, my true child in faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. As I urge you, upon my departure for Macedonia, remain at Ephesus, so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, nor to pay attention to myths, endless genealogies, which gives rise to mere speculations, rather than furthering the administration of God, which is by faith. But the goal of our instruction is love, from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. For some men straying from these things have turned aside to
fruitless discussion, wanting to be teachers of the law, even though they do not understand either what they are saying or matters about what they are confident assertions. But we know that the law is good if one uses it lawfully, realizing the fact that the law is not made for a righteous person, but for those who are lawless, rebellious, for the ungodly, sinners, and for the unholy and profane, and for those who kill their father or mothers, for murderers, and immoral men, and homosexuals, and kidnappers, and liars, and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, according to the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. So bigyan ko lang kayo ng overview or short idea kung ano itong sinasaad sa libro ng Timothy. Ang liham na to sa Bagong Tipan ay sinulat, of course, ni Pablo para kay Timoteo. Isang batang pastor ng isang simbahang nasa Efeso na dumaraan sa pagsubok o mga suliranin. Sa loob nito, pinaliwanag ni Pablo kay Timoteo kung paano ang Ebanghelyo ay pinag-iisa ang mga mananampalataya. Paano ang simbahan ay binubuo, kung sino tayo at kung ano ang ginagawa natin bilang simbahan. Pangunahing tema ng liham na ito ni Pablo ay matatagpuan sa chapter 3, verses 15. Kung saan sinabi ni Pablo, sumulat ako upang malaman mo kung paano dapat kumilos ang mga tao sa sambayanan ng Diyos na siyang sambahan or simbahan ng buhay na Diyos. Kapag tinanong mo, ano nga ba ang itsura ng simbahan? Ito ba ay gusali? Of course, alam natin kung ano ang simbahan. Ang 1 Timothy ay isang malinaw na pagsasalarawan sa sagot na ito. Dito natin makikita yung pagsaalang-alang at pinakamahalagang dapat ipatupad para sa kaayusan at katuruan sa iglesia na ipinasa ni Pablo sa isang batang pastor na si Timoteo. Ang mga salitang ito ay napakahalaga para sa kanya. Sa liham na ito, sinabi ni Pablo kay Timoteo ang dapat niyang panghawakan. Yung pinakamahalagang dapat panghawakan ni Timoteo bilang pastor. At ito po yung Ebanghelyo. Kapansin-pansin din ang tungkol sa paraan ng paglalarawan ni Pablo sa isang malusog at buhay na simbahan. Ang liham na ito ni Pablo kay Timoteo ay puno ng praktikal na mga tagubilin tungkol sa buhay ng isang lokal na simbahan. Lahat ng mga praktikal na instruction ay nakaugat sa Ebanghelyo. At layunin nitong itaguyod ang kabanalan at ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan. Narito rin ang kwalifikasyon na binigay ni Pablo sa mga taga-lingkod, diakono, sa simbahan. Narito din ang simbahan, anong role ng simbahan sa pagbiministeryo at responsibilidad nito sa mga membro nito. Ang lahat ng ito ay nakaugat sa mabuting balita. Mga kapatid, kaya tingnan na natin ang ating unang paksa sa pag-aaral na ito.
sa 1 Timothy chapter 1 verses 1 to 11. Napakahalaga ng unang dalawang talatang nasulat dito. Well, kalimitan ay hindi natin to masyadong binibigyan ng panahon para pag-aralan. Ngunit sa dalawang verses na to ay nagpapakita ng authority ng mga katiwala o tagapanguna ng simbahan. Dito ay nagpakilala si Pablo bilang apostol, kung saan ang literal na meaning nito ay isang delegado, embahador, opisyal na kinumisyon ni Hesukristo upang maghatid ng mabuting balita. Alam natin ang kwalifikasyon ng pagiging apostol ay nasulat sa Acts chapter 1 verses 21 to 26. Ang isang tao upang maging apostol ay dapat ay pinili ng Panginoong Hesukristo. Kasama ni Jesus sa kanyang ministeryo, simula pa nang siya ay bautismo ni Pablo, ni Juan. At siya ay saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa kriteryang ito, si Pablo ay hindi ganap na pumasok. Subalit, ang pagkabasihan ng pagiging apostol ni Pablo ay ang mismong pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa kanya upang dalhin ng Ebanghelyo sa mga hintil. Magandang maunawaan natin ito ayon sa linaw ng salita ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 9 at doon din sa 15. Si Pablo ay nagpapakilala ng pagiging apostol niya na inatasan ng Panginoong Hesus bilang sugo ng Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang pagiging apostol ni Pablo ay hindi lang sa pansarili niyang kagustuhan. Ito ay ayon sa itinakda ng Diyos ng Panginoong Hesus. Mababasa natin dito that is apostleship. Sabi doon, the commandment of God, our Savior. Hindi lang po God the Father ang sinabi dito ni Pablo. He is stating the triune God when he said of God our Savior. The Godhead. Na sinabi ni Pablo na kapwa nila tagapagligtas. Ang pagiging tagapagligtas ng Diyos ay nakaugat sa Isaiah 45 verse 15. Kung saan tinawag ng Diyos ang kanyang sarili bilang tagapagligtas. At ang Diyos na sinabi dito ay ang katagang Elohim. Ito rin ay utos ng Panginoong Hesukristo sa kanya sa parehong verse. Na pag-uulit niya dun sa unang verse na ating binasa or dun sa unang stanza na ating binasa. At muli sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo bilang tangi nilang tagapagligtas. Church, mahalagang katuruan ito at kaunawaan. Hindi lang siguro kay Timothy, higit sa lahat sa atin na nandito. Ang emphasis sa katagang atin bilang ang Diyos ang ating tagapagligtas at ating pag-asa ay isang pagpapatotoo ng pagiging apostol ni Pablo.
dito sa dalawang katangian ng Diyos bilang kanila ating tagapagligtas sa pag-asa ay nakapundasyon ang katibayan ng pagkakatawag at katungkulan ni Pablo bilang apostol ni Jesucristo. Sa second verse, dito ay makikilala natin kung sino ang tumanggap ng liham or kanino naka-address ang liham. Ang kanyang katayuan bilang lingkod sa iglesia ng Efeso. Ang pangalang Timoteo ay may pakahulugang paggalang sa Diyos or one who honors God. Tinawag ni Pablo na kanyang tunay na anak sa pananampalataya si Timoteo. Well, isang napakagandang exhortation to kay Timothy. Natawagin siyang bilang tunay na anak sa pananampalataya sa spiritual na aspeto. At ito rin ay dahil sa mabuting balita. Ito ay mababasa natin doon sa 1 Corinthians chapter 4 at sa Galatians chapter 4. Sang-ayon sa kanyang buhay bilang mananampalataya, si Pablo at si Timoteo ay pinag-isa ng Diyos. Or siya ay anak ni Pablo. Marahil ay nakita rin ni Pablo ang kanyang sarili kay Timoteo bilang isang mananampalataya. Sila ay may parehong pag-iisip na nasusulat sa Philippians chapter 2 verse 20. Ganun din ang kanilang ministeryo ay isa. Ito ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 4 verses 17. Ganun din sa Philippians. Philippians chapter 2. Well, pagkatapos ng pagpapakilala ng may sulat at ng sinulatan, ito ay sinundan ng isang pagpapalang pagbati ni Pablo kay Timoteo. Well, pangkaraniwang itong ginagawa ni Pablo sa kanyang mga liham sa mga iglesia. Pero dito ay sa isang tao. Subalit, may isang word o isang pagpapala dito na binanggit si Pablo. At idinagdag niya ito. Ito yung habag. Mercy. Maganda, di ba? Grace and peace. And now there is mercy. Which is, kung babasahin din natin ang 2 John, ito rin yung pambungad na pagbati ni Apostol Juan sa tagabasa ng kanyang sulat. Ano bang kahalagahan nito? Halaga ba ang pagbating ito ni Pablo sa buhay ni Timoteo? Na sabihin niya ang grasya, habag at kapayapaan. Mga kapatid, ito ay mahalaga bilang isang mananampalataya na may hinaharap na mga suliranin bilang isang pastor ng simbahan. Ito ay pagpapaalala kay Timoteo na ang grasya ay malinaw na pagpapakita ng lubos na umaasa sa Diyos upang mabuhay para sa kanyang karangalan. Mahalagang maging aware siya. Mahalagang makita to ni Timothy. Ang ikalawa ay habag. Bakit nga ba? Ba't kailangan bigyan to ng
sentence ni Pablo sa kanyang sulat. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay mabisang gamot sa pagkalimot sa pagpapahalaga sa ibang tao. Ito ay pagpapakita ng pakikiramay ng may malasakit. Ang awa ng Diyos ay nasaksihan ng lahat sa krus ni Kristo. Isang direktang katibayan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa isang makasalanang tulad natin. Ang awa ay isang katangian ng Diyos na dapat ay nakikita sa ating lahat. At ang ikatlo, kapayapaan. Ang kapayapaan ay ang di nakikitang kapanatagan ng loob. Sa anumang pagkakataon o suliranin, anumang pinagdaraanan ni Timothy sa iglesia, naunawaan niya at lubusang may tiwala siya sa Diyos. Ito ay nakasulat sa mga talata ng Isaiah, John at Philippians. Ang tatlong katangiang ito ay, ang pagpapalang ito ay napakalaga sa isang batang pastor na makita niya ito sa buhay niya. Ganon na rin tayo bilang isang mananampalataya. Kung bakit tayo nandito ay dahil sa grasya ng Diyos. Bakit tayo naligtas ay dahil sa habag niya. Ang suma total ng lahat ng ito para sa atin bilang mananampalataya ay kapayapaan. Ngayon na napagtibay na ang katayuan at katungkulan ni Pablo at ni Timoteo, sang-ayon sa dalawang talatang ating pinag-aralan or ating tiningnan, malinaw na kung anong authority meron ang mga tagapangasiwa ng simbahan. Of course, nailatag na ni Pablo, sino ka, Timothy? Anong purpose mo't nandiyan ka sa church? Sinong nagpadala sa'yo? Who appointed you? Tapos na ang warm-up. Tapos na ang exhortation ni Pablo. Nandito na tayo sa pakikibakan ni Timothy. Na siyang i-address niya sa mga tinaguriang false teachers. Doon na tayo sa pangalawang punto. Verses 3 and 4. Ang layunin sa liham ni Pablo. Tinanggap ni Timoteo mula kay Pablo ang utos na manatili sa Epeso. Habang si Pablo ay maglalakbay patungo sa Macedonia. Well, marahil ay nais ni Timoteo yung sumama kay Pablo sa kanyang mga missionary journey. Subalit iyon ay hindi kinatigan ni Pablo. Bagkus ay sinabi ni Pablo, diyan ka sa Ephesus Church. Kailangan ka dyan. May kailangan kang gawin. At ano ba yung kailangan kang gawin ni Timothy? Ito yung layunin ng liham kung bakit dito sa chapter 1 ay ating gustong makita. That is to charge. Una kong pagtingin dito sa charge ay sakdal. Ang pag-atas na ito ay tumutukoy sa isang utos na militar. Hinihiling nito na ang isang subordinate ay sumunod
sa order mula sa kanyang superior. So ang sinabi palang charge ni Pablo ay hindi lang basta charge them. Ito ay may authority. Ito ay dapat isakatuparan. Dahil ang utos na ito ay para sa kaayusan ng iglesia ng Efeso. Natahasang sinisira ng mga kaaway sa pagpapakilala ng mga maling katuruan or strange doctrines. Sa mga pansariling ambisyon na kanilang inilalatag upang ang mga miyembro ng church nito ay ma-deceive. Mga alamat at istoryang likhang isip ng Hudaismo. Ating mababasa rin to sa Titus chapter 1 verse 14. Mahabang mga talaan na maangkan. Mind you, hindi po ito yung genealogy ni Jesus Christ. This is the teachings of demons. Ito po ay nandoon sa chapter 4, verse 1. Sa mga katuruan ng Diablo na nagpapanggap bilang katotohanan ng Diyos. So binigyan ko na kayo ng spoiler alert. Mababasa yon sa chapter 4 verse 1. Ang mga aral ay may kaugnayan sa mga issue na nagmumula sa pantasya ng tao. Sa mapag-usisang kaisipan, meron. At sa being religiosity ng isang tao. Subalit itong lahat ng ito ay laban sa katotohanan at ang layunin lamang ay para itago ang katotohanan upang makita natin or makita ng church ang kalawalhatian ng ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sa pagbibigay ng babala kay Timoteo, alam ng kaaway kung paano gumamit ng mga tusong tagapagsalita. Mga taong ayaw sumunod sa kaayusan at katuruan base sa mabuting balita. Dito ang laban ni Timoteo ay walang compromise. Bilang tagapangasiwa ng iglesia, dapat niya itong itaguyod. Hindi dapat siya magparaya sa isang doktrinang salungat sa tamang katuruan. Sa mga taong nagkasala sa ganitong bagay, sila ay dapat na utusan, huminto at tumigil. Dahil sila ay sumasagabal sa ikalalago ng miyembro ng simbahan. Kapatid, mahalaga, no? Nabigyan ni Timothy ng final charge ang mga nandito sa simbahang ito na infiltrate or nangangaral ng mga maling katuruan. Otherwise, ito na yung magiging mangyayari. It will cause division. It hinders the progress of their faith. Dito sa verse 5 and 7 ay makikita natin ang isakdal ang mga tagapagturo ng maling katuruan. Ang pagpapatigil sa kanila ay mahalaga. Sa pamamagitan ni Pablo, ang utos ng Diyos ay ipinaabot sa simbahan ng Efeso.
Hindi lang kasi nais ni Pablo ito. Ito ay inspired word of God. Inerrant, infallible, and authoritative. Na dapat ay pundasyon ng simbahang Epeso. Kapag may utos ang Diyos, palaging may layunin ito. Ang utos dito ay ipatigil ang maling katuruan. Ang paliwanag na ito ay makikita kay Timothy kung bakit kinakailangan niyang tahasang patahimikin ang mga kalalakihang nangangaral ng mga maling katuruang ito. Ang layunin ng utos sa talatang 3 at 4 ay nakapundasyon sa pag-ibig. Na dapat ay hayag bilang utos sa simbahan. Ang layunin ng pangangaral ng katotohanan at mga babala sa mga kamalian dahil sa pagkakasala or sa mga maling katuruan ay upang tawagin sila sa kaligtasan na meron lamang kay Kristo Jesus. Nakapaloob sa pag-ibig kung saan ito ay may 3 daluyan sa bawat mananampalataya. Kapag ang pag-ibig ay nagmumula sa 3 daluyang nabanggit, ang utos na ito ay hindi mabigat. Sa unang daluyan ng pag-ibig na ito ay ang dalisay na puso. Bakit mahalaga itong makita natin? Ang sabi doon, of a pure heart. Ang puso ay dapat na dalisay. Kapag ang puso ay hindi dalisay, of course, hindi mag-uumapaw dito ang pag-ibig na meron para sa simbahan, para sa Panginoon. Ito rin yung itinuturo sa 1 Peter chapter 1, verse 22. Ang pusong dalisay ay pusong namumuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito yung encouragement ni Pablo kay Timothy. Of pure heart. Love that comes from a pure heart. Pangalawa, sinabi niya dito, and a good conscience. Ang pangalawang nais ni Pablo na makita ni Timothy, ang pag-ibig na ito ay dumadaloy sa isang mabuting konsensya. Ito ay isang pagsasanay upang ipaalam mo sa iyong sarili kung ano ang mabuti at masama. Hindi lang dahil sa iyong kuro-kuro o sa iyong pansariling kaalaman, bagkus ito ay kung paano ito hinuhusga ng Diyos upang ikaw ay mamuhay ayon sa katotohanan ng kanyang salita. Ito ay laman ng Acts, 1 Peter, at ng Hebrews. At ang pangatlo ay a sincere faith. Tapat, ang pag-ibig ay nagmumula rin sa isang tapat na pananampalataya. Mga simpleng salita, pero mahalaga para sa ating mga Kristiyano. Mahalaga na makita natin, suriin natin ang ating puso. Saan ba dumadaloy ang pag-ibig na meron tayo? Ito ba ay nakaugat sa pagiging dalisay ng pusong meron tayo? Ang ating paglilingkod ba ay nakabatay sa isang konsensyang malinis ng walang pagnanais na kapalit? At ito ba ay nakabatay sa isang tapat na pananampalataya?
na ibig sabihin ay matuwid. Walang pagpapanggap. Ang iyong pananampalataya ay hindi isang walang laman, kundi ito ay pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Diyon dapat ang pananampalatayang meron na pinagdadaluyan ng pag-ibig, meron ang simbahan para sa isa't isa. Parang daling gawin, di ba? No. Unless it is Christ who is your Lord and Savior, all these are impossible. Unless you are cleansed by His blood from all the filthiness, sa lahat ng mga kasalanan mong nagawa, ito ay imposibleng gawin. Sino ba ang may dalisay na puso sa atin? Sino ba ang may malinis na konsensya? At sino ba ang may tapat na pananampalataya? We all fall short of the glory of God. That's why we need the gospel. Sa 7, sinabi niya doon, at tandaan mo na susubukan ka ng mga taong ito na mapabilib. Well, ito yung isang purpose nila kung bakit gusto nila ang law. Ang mapabilib. Ang mga nasa iglesia. Meron silang magagandang katwiran. Marami pa nga ang umapila tungkol sa kautusan. Ngunit ang kanilang layunin or ambisyon ay maging tagapagturo ng kautusan. Ating nauunawaan ang kanilang mga motibo. Ano ang nasa likod nito? At ano ang gusto nila? Sa kanilang mga lumilihis mula sa pag-ibig na galing sa pananampalataya at sa dalisay na puso mula sa Diyos, ang kanilang puso ay marumi. Ang kanilang konsensya ay may bahid. At ito ay dahil sa mga maling pananampalatayang sumasagana sa kanilang kaisipan. Ang mga kalalakihang ito ay nahulog sa legalismo, sa pagiging legalism. Sila ay nagtatakda ng lahat ng uri ng mga batas na dapat magturo sa kanila kung paano mamuhay. Particular na sa kanilang standard of living. Well, hindi na iba ito. Sa Mateo 23, ito rin yung trabaho ng mga Pariseo. Ang mga legalistikong ito ay nagtatatag ng pamantayang panlabas na katangian. Well, yun talaga ang goal nila. Super preachers or super ano sila, mga Christians or hindi naman sila Christians. Subalit ang kahahantungan lang nito ay kahangalan, kamangmangan at kapahamakan. Ang tanging ang landas ay kamatayan. Siguro nakalimutan nila kung sino si Pablo. Sa verse 8, ano sabi ni Pablo? But we know that the law is good if one uses it lawfully. Well, hindi siguro sinabi ni Pablo sa kanila kung anong pedigree meron siya. Kung kautusan lang ang pag-uusapan. Pakibasa niyo na lang sa Philippians chapter 3 verses 4 to 6. Pablo's pedigree. Nakalimutan nila.
Pablo ay dating tagapagturo ng kautusan. Siya ay Pharisees of the Pharisee. Benjamite. Sino pang bihasa kundi ang mga tagapagturo na katulad ni Pablo? Sa kabaligtaran ng kanilang mga kamangmangan at mga tiwaling pangangaral, sila ay tinaguri ang mga tagapagturo ng kautusan. At sa wika ni Pablo, sa kanila, alam namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, hindi kailanman kailangan mag-alinlangan ang isang Kristiyano tungkol sa paggamit sa kautusan. Ito ang kahanga-hangang pagpapaliwanag ni Pablo kung paano ang kaunawaan sa kautusan sa mga talatang ito ay mahalaga para sa ating mga Kristiyano. Dapat mong gamitin ang kautusan sa makatarungang gamit na nangangahulugang alinsunod sa layunin nito. Dapat mong malaman ang layunin. Well, dapat mo rin malaman sa iyong kaisipan kung kanino ibinigay ang mga kautosang ito. Ito ay binigay doon sa bundok ng Sinai. 2,500 years pagkatapos ni Adan. O 1,500 years bago si Kristo. Kung kaya ito ay hindi mula sa paglikha. Ito ay binigay sa bansang Israel. Mababasa natin yan sa Romans chapter 9, verse 4. Upang paghiwalayin ang mga bansang ito mula sa ibang bansa. At sa Galatians chapter 3, sinabi rin, bilang tagapagturo hanggang dumating ang Panginoong Hesus. Ang kautusan ay may pansamantalang layunin. Verse 9. Makinig ng mabuti. Ang kautusan o batas ay mabuti. Of course, ito ay akda ng Diyos. Ngunit kung batas lamang, ito ay hindi mabuting balita. Nagets ba natin yon? Kung ang kautusan lamang ang babatayan, ihiwalay, ito ay hindi mabuting balita para sa ating lahat. Ito pa nga ay bad news. Ito ay nagsasabi na ang bawat bibig ay tumigil kapag dinala sa harap ng kautusan o batas ng Diyos ang buong mundo. Ito yung sinasabi sa Romans chapter 3, verses 19 to 20. Basahin niyo. Kaya walang iisa na mabibigyan ng katwiran bagkos ay kahatulan lamang sa pamamagitan ng kautusan. Ang ginagawa ng kautusan ay binibigkas ang sumpa sa paghuhusga ng lahat. Ang ginagawa ng kautusan ay pinapadala ang lahat sa impyerno dahil tayong lahat ay nagkasala at dapat magbayad. Ito yung sinasabi ng Bible. Walang isa na matuwid. Walang isa na nakapulfill ng utos ng Diyos. Kaya't nais ni Pablo na maunawaan ito ni Timoteo. At ikaw rin na nakaupo dyan. Mahalagang maunawaan mo ito bilang isang Kristiyano, bilang isang tagapagturo sa iyong pamilya. Hindi natin masabi kung hindi mo tuturuan ng iyong anak, ang iyong asawa,
at may ibang magturo sa kanila, sila ay malilinlang ng mga katuruan ito. Mahalaga to sa atin bilang mga asawa o mga kalalakihan at sa mga kababaihan na rin na magtuturo sa kanilang mga anak. Kahit nais ni Pablong ito na maging tumimo sa utak at isip ni Timoteo. Ang batas ay hindi ginawa para sa matuwid na tao. Subalit meron nga bang matuwid? Well, sa Romans chapter 4 and chapter 5 ay ang isang matuwid na tao ay isang tao na sa pamamagitan ng pananampalataya niya kay Kristo ay diniklarang matuwid sa harap ng Diyos. Yun po ang pundasyon ng ating pagiging makatwiran. Because of what Christ have done on the cross. His life that sinless living, obedience to the law, na hindi natin kaya. He fulfilled it for us sinful people. At ito ang mabuting balita, kaibigan, kapatid. Na si Kristo bilang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, namuhay ng walang bahid na kasalanan, matuwid at kaaya-aya sa Diyos. Naparito siya para tayo ay iligtas. Minsan, naalala ko yung sinabi ni John Piper. Sabi niya, never get tired of teaching yourself the gospel or preaching the gospel to yourself. Naparito siya. Sabi nga sa kasulatan, totoo ang pahayag at ito ay dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. Sabi ni Pablo, at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Makikita rin natin yan sa chapter 3. So marami tayong spoiler alert dito sa chapter na ito. Nawa ay umalingaw-ngaw to sa ating puso at isipan. Sa ating diwa at puso. Hindi nagkataon na ang isa sa atin, ang bawat isa sa atin ay makarinig ng mabuting balita. Kung hindi mo pa ibinigay ang iyong puso, lakas, isip, kaluluwa sa Diyos. Ito ang panawagan para sa kaligtasan dahil sa puot na banal ng Diyos. Dito rin ay binigyan ni Pablo ng dalawang verse ang binigay ni Pablo dito para sa paglilinaw or pagbalangkas sa mga kasalanan meron sa kautusan. Well, sa iba, ang pares ay pagkain. Pares daw eh. Pero dito, ang pares ay mga kasalanang nakaugat sa pagiging makasalanan ng tao. Ang unang pares ay binubuo ng pagsalansang sa kautusan at paghihimagsik, kung saan ito ay pagpapakita ng walang paggalang o pagtanggi ng tao sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, walang ni isa man ng mga kapagsabing sila ay nagkamali ang Diyos sa pagpapadala sa kanila sa impyerno. Wala po. Dahil sila mismo ang testigo sa kanilang
pagiging lawless at mapaghimagsik. Ang pangalawang pares ay hindi maka-Diyos at walang pakialam. Walang kabanalan at kahalayan na hindi dapat nakikita sa isang banal, pinabanal ng Diyos. Ang mga taong ito ay namumuhay sa katiwalian. They are godless. At sa mga kategoryang ito, malinaw na ipinakita ang panloob na katiwalian meron ng tao. Subalit sa mga susunod na mga kasalanang binanggit ni Pablo, ang mga gawain ito ay direktang paglabag sa 10 utos ng Diyos. Ang pumatay sa kanilang ama't ina, Exodus chapter 20 verse 12. Ang mamamatay tao sa Exodus chapter 20 verse 13. Ika-6 na utos. Mga immoral na lalaki at homosexual, lumalabag sa ika-7 utos. At mga kidnapper sa Exodus chapter 21 verse 16. Mga sinungaling at mga sinungaling sa hukuman ay lumalabag sa ika-9 na utos. Pagkatapos ng buod na ito, hindi doon tinapos ni Pablo sa mga kasalanang sa 10 utos ng Diyos. Magandang mapansin natin ito. Bakit? Dito ay pinataas ni Pablo ang antas ng mga kasalanang dapat ay hindi dapat isinasagawa or walang puwang sa puso ng tao. Sinabi ni Pablo dito, siya ay nagtapos sa isang mas mataas na sukatan upang tukuyin kung ano ang kasalanan. At ito ay anumang bagay na salungat sa wastong turo o mabuting balita. Gets pa natin yon? Ang sumasulungat sa mabuting balita ay guilty sa pagkakasala. At ang naghihintay ay kaparusahan patungo sa impyerno. Ang mga kasalanang binanggit sa mga naunang talata ay hindi lamang hinusgahan ng batas. Sila rin ay sumasalungat sa wastong doktrina ng mabuting balita. At sa panghuli nating punto, itaguyod ang mabuting balita. Verse 11. Lapit na tayong magtapos. Ang wastong doktrina ay ganap na naayon sa dakilang ebanghelyo ng pinagpalang Diyos. Napakasarap pakinggan, no? Pinagpalang Diyos. Kaya nga tayo, bilang mananampalataya, ay pinagpala din. Dahil ito ang nais niya para sa bawat isa sa atin. Hang makakaroon tayo ng kabahagi sa mga pagpapalang na kay Kristo Jesus. Hindi nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kulog at kidlat mula sa bundok ng Sinai. Ayon sa Exodus chapter 20. Bagkus dito ay nagsalita ang Diyos sa kabuuan ng kanyang biyaya at katotohanan kay Kristo Jesus upang ipakita ang kanyang awa sa mga makasalanang tulad natin. Alam mo yun? Kung i-impose lang ng Panginoon ang 10 Commandments, of course, alam na natin saan tayo pupulutin.
Doon ay pinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga utos na nangangahulugan kung sino ang naaayon sa kanyang kabanalan at katwiran. Ito ay naaayon sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Ngunit ang kalawalhati niya ay partial lang. Ang kabuuan ng kanyang kalawalhatian ay pinakita niya. Saan? In Christ's glorious work of salvation. Doon pinakita ng Diyos ang grand plan niya para tubusin ang mga makasalanang tulad natin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa maluwalhating ebanghelyo para sa kalawalhatian niya. Ito ang dakilang epekto ng ebanghelyo na bumabago sa bawat mananampalataya. Kapag nagsasalita si Pablo tungkol sa ebanghelyo, binabanggit niya ng punong sigla. Alam mo yun? Lagi mo bang nakikita yun kay Pablo? Tuwing babasahin mo ang mga epistle niya. Buong sigla niya itong binabanggit. Ikaw ba? Pag nagsishare ka ng gospel, ganun din ba? Binabanggit niya ng buong sigla at pinagkatiwala sa kanya. Ito ay tinuturing niyang karangalan bilang isang embahador ng Panginoong Hesukristo. Tanong. Alam ko mahilig tayo sa tanong. We are a church who always yearning to ask questions. Ganun din ba ito sa iyo, kapatid? We profess that we are church, iglesia. Bilang iglesia. Kailan huli mong tiningnan ng buong kagalakan at kahusayan ang pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo Jesus? Kailan mo inabot ng taos-puso ang mga nasadlak sa kasalanan? Grace Covenant Church, di sila malayo. Kadalasan ay katabi mo lang sa trabaho, sa opisina, minsan sa bus, minsan sa mall, or sa food court or food chain. Camping. Sa amin, sa basketball court. Meron ngayon, chess club. Maraming pagkakataon ang binibigay ng Diyos sa atin. Ito ay paalala na meron tayong dapat gawin. Katulad ni Timoteo, nandoon nawa ang ating joy, magbahagi ng mabuting balita. Hindi sa ikararangal natin, kundi sa ikararangal ng ating Panginoong Hesus. Huwag natin sayangin ang mga pagkakataong ito. May silang ang ating oras na ibinigay ng Diyos. Let's all bow our heads in prayer. Aming Diyos, aming dakilang Ama, dahil sa kabutihan mo, kung kami nga po ay narito, pinag-isa mo sa pananampalataya. Hindi lang dahil nais namin ito. Gusto ay ninais mo mula pa bago pa likhain ang sanlibutan. Napakasarap pakinggan ng mga salita ni Pablo. Nalalasahan namin ng aming katayuan sa iglesia. Ang aming mga dapat gawin, ang aming pamumuhay. Dalangin namin na may pamumuhay namin, ang aming mga narinig, ang aming mga natutunan. Maluwalhati ka sa buhay ng bawat Grace Covenant Church members at sa mga kaibigan namin na rito. Ikaw ang patuloy na mapupurihan at madakila. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.